Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Itong nasa ating screen mga kababayan, yan po ay kuha, yan po sa House of Representatives. At ito po yung Joint Committee Hearing, yung TRICOM mga kababayan, CPOS, ICT, and Public Information. Uumpisahan na po ang pag-imbestiga sa mga vloggers na nagkakalat ng fake news at disinformation. Ayan mga kababayan, so nag-ready na po sila. Joint Committee o TRICOM, Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information. Yan po sa House of Representatives. So tingnan natin kung sino po yung mga attend. Kasi meron pong iba mga kababayang vloggers na mukhang ayaw po umattend at sila po ay papunta po sa Korte Suprema. At sila po ay magpapile ng kung ano pa-file nila, petition ata para hindi umattend sa hearing. Ayan po mga kababayan Yan po ngayon yung nangyari dyan sa House of Representatives. So hintayin lang natin ng konti kung ano ang magiging ganap dito. Dito po sa live ng House of Representatives, dito po sa YouTube mga kababayan, disabled po ang chat. So kapag nagla-live stream sila, hindi ka po pwede mag-comment. So ang kanilang chat ay disabled. So kung gusto mo magngangawa, dito ka na lang po sa sa YouTube channel ko o kaya dun sa ibang mga nagko-cover ng hearing na ito. Kasi sa kanila, disabled ang chat. Ewan ko lang sa Facebook pero sa YouTube mga kababayan, hindi ka pwede mag-comment. Naka-disable po ang kanilang chat sa kanilang live stream. So ayan mga kababayan. Meron ako nakita na na meron ding nagla-live dun po sa Supreme Court sapagkat meron pong mga vloggers na pumunta ron. Silipin natin mga kababayan silipin lang natin. Hindi naman tayo gigil, no? Ito mga kababayan, yung sinasabi ko na DDS vloggers nag-apila. So, anong i-aapila nila? Baka mag-aapila sila na wag silang maisama dun sa investigasyon dyan po sa House of Representatives. Bakit ka matatakot kung hindi ka naman kasama dun sa mga nagkakalat ng fake news, di ba? Ba't kinakailangan kang mag-apila sa Supreme Court? Dapat humarap ka at talagang patunayan mo yung sinasabi mo, hindi yung maduduwag ka. Nag-aapela ka sa Supreme Court para hindi ka lang makapagsalita dyan sa House of Representatives. Ito mga kababayan, yung nangyayari. Yan. On the part of the Committee on Public Order and Safety, the meeting is by call to order. On the part of the Committee on... Okay, so nagsisimula. Total, wala pa naman masyado yan. Introduce myself pa yan mga kababayan. So ito, yung mga taga-suporta rin ng mga DDS vloggers, nandiyan na rin sa Supreme Court at mag-aapila sila, malamang para hindi umattend dyan sa hearing. Kasi baka iniisip siguro nila na baka sila ay magipit o gipitin. Lagi naman nila sinasabi yun, gigipitin kami dyan. Pag-iinitan lang kami dyan. Ay, yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers, kaya mag-aapila sila sa Supreme Court para hindi sila maka-attend dyan sa hearing. Ayan po. Ewan natin kung nandito na sila kasi umpisa na po. Ayan po, nagpipray na po si Kong Abante. Pakinggan nga natin. Hinihiling ko na bigyan niyo po ng talino ang aming mga chairman sa pagtalakay po ng mga usaping ito. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig po sa amin. Ito pong aming nila. Nandiyan si Marcoleta. Naku, may tagapagtanggol ang mga vloggers. Sa si Richard Gomez, mga kababayan, nandyan din. Ayan, mga kababayan, yung ganap. Ayan na yan. Sabi ni Bato de la Rosa, ito na po ang bayang Magiliw. Saka ba naman naboboto? Bakit ka boboto ng isang kandidato? Senator Cuno, na ang pambansang awit daw natin ay bayang Magiliw, mga kababayan. Tapos ang yabang-yabang pa ni Bato de la Rosa. Mire mo yung ating pambansang awit, hindi alam.
Hindi alam na ang title ng ating pambansang awit ay Lupang Hinirang, pero sabi niya Bayang Magiliw daw. Bobo ang putik. Ayan ba to? Kinakanta na yung Bayang Magiliw. Ayan na, ayan na, ayan na. Bato lang sound kasi Bayang Magiliw eh. Okay, so dito naman tayo, balik tayo sa Supreme Court. Ayan po mga kababayan, so ba't may pulis dito? Baka talagang may gwardiya rito. Pero wala pa, nasa labas po yung vlogger na nagko-cover dito sa Supreme Court. Wala pa po yung mga DDS vloggers na mag-aapela daw sa Supreme Court. Supreme Court, dinaga ng mga taga-suporta. Ano itong dinaga? Dinagda. Dinagsa? Gagawa ka lang ng title, mali-mali pa. Anong dinaga? Mga DDS vloggers, dinaga. Kaya umapila sa Supreme Court. Yan. Ano ba yan? Title pa lang, mali-mali na. Okay, balik na tayo sa House of Representatives. Morning, Mr. Chair. Those are present in here and present in via Zoom. Yes, sir. Good morning, chairpersons. And Ito, malalaman natin ngayon mga kababayan kung sino-sino yung mga present. Representative Ching Bernos via Zoom, Representative Ambrosio C. Cruz via Zoom, Representative Johnny T. Pimentel, Representative Amparo Maria Zamora via Zoom, Representative Joseph Steven Caraps Paduano, Representative Jose Joboy Aquino II. O, pwede palang naka-zoom. So, kayo matatakot. Na, si Senatong Gamboa. Si Mark, nakita ko si Mark, mga kababayan yan. Nagkakalat din ng fake news yan eh. Post ang mga kung ano-ano dyan sa sa yung laban niya sa Maynila. Hindi mo na bine-verify kung tama yung ba naman yung report. Nandyan pala si Mark Gamboa. Yari ka ngayon, Mark. Hindi, kaibigan po natin yan si Mark Gamboa, mga kababayan. Okay. Please. On the part of the Committee on Information and Communications Technology, the chair declares the presence of a quorum. Present on the Committee on Information and Communication, COMSEC. 11 members. 11 members. And Co-Chair Joboy Aquino. On the part of the Public Information, please. On the part of the Committee on Public Information, with 6 members present in the hall and via Zoom, the chair declares the presence of a quorum. Thank you so much. The next item of our agenda is the welcome remarks and opening statement of the lead chairperson. And that will be followed by Chairman Pimentel and Chairman Aquino. Sa aking mga co-chairs, kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., mga kasamahan at katrabaho sa Kongreso, mga resource persons at bisita, at ang mga nanonood via live stream. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of the co-chairs and the members of the Committee on Public Order and Safety, we'd like to thank the leadership of the House for entrusting us with this important task of conducting hearings regarding online disinformation in our country. Pursuant to House Resolution number 286, which was adopted by the House on December 18, 2024, the Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information, or the TRICOM, were authorized to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and ensuring digital safety. We thank the authors, namely Senior Deputy Speaker Gonzales, Deputy Speaker David J.J. C. Suarez, Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe, Minority Leader Marcelino C. Libanan, Representative Robert Ace Barbers, Benbenito M. Abante Jr., and Joseph Stephen Caraps S. Paduano for filing House Resolution number 2147, which the House adopted as House Resolution number 286. Sino rito ang nabiktima na ng maling impormasyon sa social media? Sino rito ang nakapag-share ng maling impormasyon sa social media? Nako, marami dyan. Pinaniwalaan nila na totoo. Malamang lahat tayo, ang masamang epekto ng disinformasyon at misinformasyon ay lalong umalingaw sa gitna ng isang global crisis sa ating kalusugan noong panahon ng COVID-19 pandemic, kung saan talamak ang paglabas ng mali-maling impormasyon sa internet. Noong panahon na iyon, mahirap para sa ordinaryong mamamayan
na makakuha ng kritikal at wastong impormasyon mula sa ating mga ahensya. Sino rito ang nabiktima ng scam? O may kilalang nabiktima ng scam? Malamang lahat din tayo. Dahil sa social media, ang cybercrimes ngayon ay may tuturing na natin na mas madalas pang mangyari sa buhay ng isang karaniwang tao kesa sa mga common crimes. Bilang komite na may mandato na siyasatin ang lahat ng bagay na nauugnay sa pagsugpo ng kriminalidad, layunin po natin dito ang magkapagsagawa ng naangkop na batas laban sa mali at malisyosong impormasyon na nagdudulot ng pinsala at krimen sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Napapanahon ang ating diskurso ngayong araw na ito dahil laganap na ang mga kasinungalingan at peking balita sa social media. Bawat Pilipino, lalong-lalo na mga menor de edad, mga hindi nakapag-aral, mga matatanda na hindi sanay sa teknolohiya at iba pang mga vulnerable sector ng ating lipunan, tayong lahat ay posibleng maging biktima ng panloloko at paglilinlang sa social media. Isang nakakaalarmang sitwasyon sa social media ay ang pag-normalize ng paggamit ng bastos na salita, toxic behavior, haters, personal attacks o bashing. Our children start to experience self-hate and resort to self-harm. Bagamat sinusubukan na matugunan ang mga insidente ng cyberbullying, ito pa rin ay maaaring maging sanhi ng depresyon, suicidal thoughts, at iba pang mga long-term negative effect sa ating mental health. Napakahirap na mawari kung ano ang totoo at peke sa social media. Lalo-lalo na at mayroong satirical news websites, AI-generated images at deepfakes. Ayon sa isang survey, 86% ng mga Pilipino ay naniniwala na isang malaking problema ang fake news. Ngunit mas malaking problema ang mga trolls na sadyang nagpapalaganap ng peking balita. Ang disinformasyon na kinakalat nila ay may tuturing na weaponization of social media kapag ito ay nagdulot ng karahasan o nagasik ng pagkabitak-bitak ng ating lipunan. Hindi natin maikakait ang malalim na pinsalang dulot ng peking balita, cybercrimes, lalo na kung ito ay patungkol sa kalusugan, seguridad ng bansa, terorismo, child sexual abuse o exploitation, natural na kalamidad, public emergency at integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Banggitin ko lamang po ang isang mahalagang bagay na tinatalakay noong Quadcom. Ito ay ang paglaganap ng scam farms ng mga pogo. Nakita natin na ang mga pogo ay gumagamit ng mga social media upang maglabas ng pekeng job offers at makapag-recruit ng mga kababayan natin na walang kamuang-muang at mabilis na naaakit sa mataas na sahod at magagandang benepisyo na pinangako ng pogo recruiters. Ngunit nauwi lamang. Okay, so ito lang muna ang mahatid natin ngayon. Basta ongoing na po ang investigasyon at babantayan po natin to. Titingnan natin kung sino-sino yung mga nandyan. Kasi kapag pinakinggan natin to, ang haba mga kababayan. Haba ng opening statement ng mga to eh. Malamang paulit-ulit lang naman sasabihin nila. So babalik tayo mamaya. Magpo-post po ulit tayo ng video na kung saan titingnan natin kung sino-sino mga vloggers ang nandirito. Hindi po lahat ang naimbitahan. Nandyan ha. Yung iba po kasi pupunta po dito sa Supreme Court para mag-file ng apila. Kasi siguro ayaw nila, baka tatakot sila, baka magipit sila doon eh. Alam nyo na, etong hearing na ito, marami nagsasabi, para daw gipitin ang mga DDS. Alam nyo naman, mga tamang hinalaya mga yan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang po tayo sa update pagdating po dyan sa, sa hearing po, Joint Committee hearing ng TRICOM. Tungkol po na sa pagkakalat ng fake news at misinformation dito po sa social media. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toit sa iba pang updates. Ingat po tayo lahat guys. God bless po.